Ayun, hello po sa lahat at kamusta po sa mga kababayan ko sa Pilipinas at sa mga kapwa ko po artists. Um, so gagawa po ako ngayon ng video as requested ng isa po sa mga subscribers ng Art Dada na gumawa daw po ako ng video about soft pastel tutorial and nawa ay may matutunan po kayo sa simpleng video ko po at ma-share ko po yung kaalaman ko about soft pastels. So before po tayo magsimula, pakita ko lang po itong mga soft pastel brands na ginagamit ko. Which is yung meron po akong previous video na pinakita ko din po ito lahat and pinag-compare ko din po bawat isa. So ngayon po is papasadahan ko lang po kayo ng mabilis. So ito po, I think familiar po lalo na po sa mga Filipino portrait artists, yung Rembrandt, soft pastels, portrait selection. So more on ano po ito, for skin tones. At may mga warm and cool colors din po siya na pwede nyo gamitin. So yun, ito po yung una ko pong soft pastel brand na ginamit ko before. Then eventually nag-try po ako ng mga ibang brand like ito pong Schmink na ito naman po is assorted po ito, assorted colors na mostly may skin tones din po ito. So made in I think Germany. Hindi ko lang po sure pero I think European brand po yan. So next is ito pong Terry Ludwig. So soft pastels, basic portrait. So US made po siya. So ito po, buksan po natin. Yan. So maganda po yung color selection niya. Skin tones din and talagang ako pag gumagawa po ako ng portraits is talagang I think itong set lang alone ng Terry Ludwig ay makakagawa na po kayo ng different types of skin tones from this set. So maganda po siya, sobrang soft at vibrant din po yung colors. Then next is ito pong Sennelier. I think this one is, teka, saan natin? Ito, portrait selection, 40 assorted half sticks of pastels. Meron po siyang sample na pastel card. Yan. So, compared po dito sa Terry Ludwig, mas meron po siyang mga assorted colors. Halos same po siya nitong Schmink. Yan. So, maganda rin po ito. Medyo compared po dito sa Terry Ludwig, medyo dusty po siya. Para siyang hindi siya ganun ka-smooth. So, pero okay na din po ito. So, yun. Yun po ang Sennelier. Then, next po itong Diane Townsend. So, kung mapapansin nyo po, lahat po talaga is portrait selection. So, mostly skin tones. Then, iba-iba lang po yung brand. So, parang ako po nag-invest lang din po ako na kumbaga masubukan din po ang different brands. Then, makita kung ano po yung talagang nag-work at maganda po gamitin. Yan. So, maganda din po ito. Okay, Diane Townsend. So, yun. So, ito naman, dito lang ko po nilalagay yung mga madalas ko lang pong gamitin. Mix na din po yan. Rembrandt, meron Diane Townsend, and yeah. I think ito mostly Rembrandt po ito. Pero, alright. Okay, so ang paborito ko po dyan is itong Terry Ludwig at itong Schmink. Pero dati, sumubok po ako na mag-stick lang sa isang brand. Pero nung maging familiar na po ako sa mga
sa mga characteristics ng bawat brand. So I think pwede nyo naman siya i-mix. Depende lang po sa paggamit. At pag nasanay na din po kayo sa paggamit ng iba't ibang brand, so I think mafi-figure out nyo na rin kung paano siya mai-mix. So yeah, so yun lang po. So ito po yung mga ginagamit kong pastel brands, and start na po tayo sa soft pastel tutorial. Thank you. So yun po, so usually first step ko po pag gagawa ng portraits is, I think lahat naman po ng artist is pinaka-importante po is yung, of course, yung color selection. So ang reference photo po natin ngayon is ito, si Steph Curry. So dyan tayo magbe-base. So usually pag skin tones, try po ako mag-stick sa isang brand. Kasi minsan pag lalo sa muka, once na startan mo na siya ng isang brand, then pinatungan mo ng other brands na iba yung texture, lalo pag nagsisimula po kayo, is mahirap na siyang i-blend. So sa mga beginners, I think mag-stick po muna kayo sa isang brand. Then pag nakabisado nyo na yung kung paano siya gamitin, so pwede na kayo mag-mix. Dahil tulad po nitong set na to, Terry Ludwig, is hindi naman po lahat ng colors is same nito. Is nung Sennelier and yung Diane Townsend. So, but yun, mafi-figure out nyo po yan pag lagi nyo na pong ginagawa. So ngayon mag-stick ako sa color, yung skin tone colors dito. Then siguro pag yung throughout the video is pwede kong mapakita na pwede ako mag-mix. Okay, so usually ang skin tone naman natin is, ang basic colors lagi is itong burnt sienna. So I think, so this one, so kunin ko na to. So ilalagay ko na siya dito. So ito parang color palette ko lang po ito. Pinatungan ko lang siya ng Canson paper. So yeah, so nalagay ko na siya dyan. Then of course ito, pwede nyo naman siyang i-base dun sa picture. So I think this one, pwede to. So akong ginagawa ko, parang, tinatabi ko siya dito sa picture mismo. Then kung ano ang, kumbaga, makikita nyo na yan kung ano yung tingin mong color, might as well use it, Then later pag yung nagmi-mix na kayo, nagbe-blend na kayo ng colors, pag ginagawa nyo na, then makikita nyo na siya. Anyway, so burnt sienna, and of course I think yellow ochre. Yeah, burnt sienna and yellow ochre. Yun yung I think yung basic or common na combination ng skin tone. Then from there, pwede na kayo mag-darken and mag-light from that combination. So burnt sienna and yellow ochre. I think yellow ochre is wala siya dito. So kukuha ko siguro dito sa Sennelier. So yeah, bago pala lahat, shout out syempre sa mga kaibigan kong artist na nagturo lang sa akin nito, dahil self-taught lang din po ako na artist, at nagkaroon lang po ako ng mga kaibigang artist sa Philippines na talagang napaka-helpful at nagturo sa akin ng mga kaalaman. So lahat po ng tinuturo ko ngayon dito sa video is tinuro lang din po sa akin. And lahat ng artist naman, since talagang pag willing kayo matuto, is lahat ng knowledge na pwede nyong makuha, kumbaga i-absorb nyo na lang siya, then practice na lang. Okay, so next is, I think, yellow ochre. Ito, this one. Yan, so color, yellow ochre. So yun, mag-start lang po ako sa skin tone, then this one, yung mga buhok and everything, yung mga sa mata. So I think pwede ko na siyang kunin ulit dito sa Terry Ludwig. So
Diyan ka muna. So, this one, I think para siyang dark brown. So, lagi ako may brown. On the darker side. Kasi pwede ka naman mag-light na kapag nagbe-blend ka na ng colors. And of course, kailangan mo ng white. So, yan. And then, so ito yung mga on the lighter side ng skin tone. Then once magda-dark ka na, so usually so wala siya rito. So nandito siya sa schmink. So yun, grab na lang ako dito ng green. It's either green or of course lagi din ako may ultramarine. Yan, lagi ka dapat may blue. Ultramarine, yan, blue, and ito, this one, yellow green. So yan. Then lagi din akong may yellow. So light yellow. Then dito ako parang ang kinukuha ko is yung the middle shade of yellow. So I think this one is yellow. Okay, deep yellow. Okay. So nga pala, since I know may mga artists din na manunood, so open po ako for, for suggestions at tips. Kasi ako po, tingin ko po is madami pa rin po akong kailangang matutunan. So if ever meron po kayong tips and suggestions na pwedeng mai-recommend, syempre ako is always willing to accept, new knowledge para of course ma-improve pa. Okay. So I think yun na muna. Hold on. I think lagi ka rin dapat may pink. So I'm gonna get this. Yan. And yan na, pink. Minsan nag-orange din ako, pero based on sa skin tone. So I think hindi naman natin kailangan ng orange, but okay. So I think yan na muna. Minsan kasi yung unang selection mo ng colors is hindi mo pa siya talaga makukuha lahat based on my experience, and then pag bine-blend mo na siya throughout the portrait process, then makikita mo kung meron kang kulang na color, tapos dadampot ka na lang. Okay, so let's go. Set up ko na yung drawing and mag-start na po tayo. Okay, so start na po tayo. So ito po yung color palette ko na kinuha kanina. Then ito usually yung magiging itsura niya. Yan yung ginagamit ko na sa mga ginagawa kong portrait. So kung mapapansin nyo, mix na yan. Lahat ng kulay. Yan. So yan. So ito, gawa na lang tayo ng bago. So ang ginagawa ko po dyan, kukunin ko tong colors. Sabi ko muna dyan. So i-rub ko lang po siya isa-isa. So itong burnt sienna, yan, konti lang muna. Then pinagtatabi ko lagi yung burnt sienna and yellow ochre, so dito naman siya sa baba. So ito,
magkaibang brand na to. Ito yung Sennelier, then Terry Ludwig. Yeah, for me halos same naman sila na smooth tsaka soft yung texture niya. So ang hindi ko lang pinagbe-blend is, halimbawa itong Terry Ludwig, i-blend mo sa Rembrandt, kasi Rembrandt is, I think, naka-categorize siya sa medium pastel. Hindi siya talaga soft. So mahirap siya minsan ipagsamahin. So yan, then this one, ito naman dito sa tabi. Kumbaga sunod-sunod lang siya. Tapos pink. Yan lang usually ang base colors ng skin tones ko personally. So yung mga ibang artists kung may ibang mga colors pa na ginagamit. Kumbaga kanya-kanya naman pong style yan. Ito lang yung mix ng tinuro sa akin and nakasanayan ko, then yun na. Ito na yung lagi kong ginagawa every time. Okay, so yung dark na brown, ito yan sa baba. Yeah. Okay, tabi ko lang dyan. Tapos yung white, minsan tinatabi ko siya sa dito, medyo malayo-layo. Diyan. Diyan lang siya. Okay, white. Then kung kailangan ng yellow, konting yellow dito sa may gitna. Then yung green and yung blue, madalas tinatabi ko siya doon sa dark brown. Kumbaga yung darker colors is magkakatabi. Yung cool colors dito siya. Ayan. Then konting ultramarine. Yun. And kung mapapansin nyo po is hindi po ako nagba-black sa skin tones or kahit dark yung skin tone niya is hindi ako nagba-black except sa mata, then konting detail sa buhok. Minsan kahit po sa buhok hindi ako nagba-black eh. Minimix ko lang yung the darker shades of brown, tapos patungan ko ng blue and ng ultramarine para hindi siya masyadong mabigat. So kung hangga't maaari, iwas po kayo sa black. Yun po, syempre turo din sa akin ng mga artist na talagang nakatulong sa akin para matuto. And yeah, pinapasa ko lang din po yung knowledge sa inyo. So yun na. So ito lang itsura ng palette pag nag-start ako. So tig ko konti lang muna, then mag-add na lang kayo eventually pag yung throughout the process. So okay, let's go. So ito po yung usual setup ko pag gumagawa ako ng isang drawing. So since right-handed po tayo, so nasa right side yung pastels, then yung mismong artwork. Yan, tapos yung pictures nasa left side. So yan lang po siya. Then may easel lang po ako nandito, mga brush and tissue and everything na kailangan. May black ako doon for charcoal. And so yan. So ito yung nilayout natin na Steph Curry na picture. So yeah, bahala na po kayo kung anong method ng pag-layout ang gusto nyong gawin.
I think lahat naman po ng artist is nagsimula sa freehand dahil of course doon po tayo talaga mahasa. Freehand ko muna, then like ako freehand, then natuto ako mag grid lines. Lahat na yata po nasubukan ko. Then may projector, may pantograph. I think kung alam niyo po yung pantograph. Then ito is yung usual lang na yung binabakat lang din. Para makuha mo lang yung outline and proportions and everything. Kasi mas mabilis, no? Lahat naman ng artist, I think kung gugustuhin mag freehand is kaya mag freehand, kaya lang time consuming, especially pag may mga clients ka na may deadlines. So and of course mas madali talaga siya kapag gumagamit ka na ng mga methods kung paano ka mag sketch or mag layout ng isang picture. So yeah, bahala na po kayo. So ito po yung nilayout kong Steph Curry na picture na gagawin po natin ngayon. Okay, start na po tayo. So usually, so ito. So ang step by step ko po ng paggawa is, I think most of the time yung artist is, ako nag-start na talaga ako sa mata. No? So ito, I think ito pudpud lang po ito na brush na halos wala na siyang dulo. Pero yung iba, magamit ng colored pentel na wala ng tinta. Gumamit din po ako nun before, pero mas nakasanayan ko na lang tong yung pudpud na brush. So yun. So ang gagawin natin is, I think ako laging always start light. No? Start light lang para kung magkamali man kayo eventually is madali siyang mabura. So ito ang kinuha ko is yung burnt sienna. So yeah, kunin mo lang yung shape nung kumbaga parang tinetrace mo lang din yung layout mo para makuha yung shapes. Okay. Yung mata, start light, huwag mabigat. Kasi once nadiinan mo na siya ng gusto is mahirap na siyang remedyohan, no? So yan lang. Yeah, forward natin ng konti yung video para hindi gaanong mahaba. So ngayon ginagawa ko lang is yung tinetrace ko lang yung mismong sketch. Yan. Siya nga po pala, itong mata, sobrang importante po yung, alam niyo yung white glare nung mata, yung white na yan. Yan. Yung pwesto niyan, sobrang importante po yan. So kailangan on point yung pwesto niya. Kasi pag yan na mali yung pwesto, maiiba na yung itsura nung drawing mo. So yan, ni-sketch ko lang, light lang. Kabila. So gagawin ko po itong part by part, ano po, para hindi po masyadong nakakainip. So subukan ko pong simplihan lang at mag-focus sa mismong artwork, ano. And again, ulitin ko po, so lahat, kung meron po kayong mga tips and suggestions pa, syempre willing naman po tayo na mag-learn sa mga kapwa artists na may maisasuggest pang techniques or
ibang method ng paggawa. Dahil ito po is yung sa akin lang, personal, ko lang po ito. Personal lang po na proseso sa paggagawa ko ng portrait. So, yeah, mag-comment lang po kayo at mag-comment lang kayo. Siyempre, hindi lahat ng artist is kumbaga pare-pareho, no? Dahil lahat naman is may kanya-kanyang style. Yan. Yan lang siya. Okay. Then dito na po ako sa may ilong. Yeah, kung mapapansin nyo po, ito lang. Itong same lang po na brush ang gamit ko sa lahat ng itong pudpud na brush sa mga details. Yan, tsaka magaan lang po talaga dapat sa simula. Okay, na. Okay. So, ang gagawin po natin, palit po ako ng brush. Itong medyo pudpud na rin po to, pero meron pa siyang natitirang mas makapal siya na tip, yung hair niya meron pa. So, ito ngayon ang gagamitin ko para sa yung pag-shade nung mata, yung pupil. Then, tsaka yung dito sa kilay. Yung mga hair strands ng kilay. Kasi kung gagamitin mo tong sobrang pudpud, masyado na siyang mabigat. Kumbaga, yung intensity nung niya, kulay niya is magiging heavy na siya. So yung sa kilay, same lang din. So ang kinuha ko is yung medyo dark brown na kulay. Okay, so ito parang iaano mo lang siya. Hindi pa siya dapat sobrang detalyado. So as long as makuha mo lang yung tamang shape nung kilay, mamaya mo na siya i-detail pag nasa ka na, medyo nasa middle stage ka na ng detailing. So itong first stage ko usually is yung makuha mo lang yung shape, yung hugis tulad nitong kilay, yung curve niya. So yung curve nung kilay. So this one, ito makapal din, panipis dito sa may side na to. So yun lang, yung intensity lang nung darker tsaka yung lighter na spots. Yung mismong mga hair strands, mamaya na yan. Ayan. And again, magaan lang lahat. Huwag mo munang diinan. So itong part na to pala is tapusin lang natin tong kilay, and gawa po ako ng another video para part by part po ang gagawin natin.
So yun, ano po, light lang siya. Ulit-ulitin ko po, light light lang po muna sa simula hanggang makita mo hanggang makuha mo yung shape. Yan, ito halos yung shade na lang siya no. Makita mo lang nakukuha mo yung hugis nung kilay. Alright. Then dito sa mata, ito kung makikita nyo po is yung mata niya is ito, medyo grayish siya na medyo blue na gray. So yan. So sa mata naman, parang medyo malambot ang ang dating niya. So gagamit po ako nitong yan. Kung mapapansin nyo, mas mahaba yung hair, yung tip niya. Yan. So ang gagawin ko muna dyan is unahan ko muna siya ng konting white. Kasi hindi naman po black yung mata niya, yung shade nung so iwa-white ko muna siya. And then saka ako papatungan nung medyo grayish na blue para mag-blend dun sa white. White lang, white. Okay, konti lang. Then konting blue. Yung ultramarine na blue. Ito mo parang medyo nag-grayish na siya. So white and blue yan. White and blue na patong. So yung mata, hindi ko pa rin siya masyadong i-detail, no? Yan lang muna. Okay. So ito na po muna yung part 1. Part 1 po muna to ng proseso, and I'll be back for part 2. Okay, so thank you po ulit. See you po sa part 2. And ingat po palagi at God bless.